Lagay na natin dito yung tubig. Uhaw na tong ibon natin, oh. Gutom na to mga kalapatids, oh. Yan, etong ibon natin si second class, eto ay anak ng ating 6 overall champion na si Angel. At kapatid niya sa tatay, si Jessie, yung pinalipad natin sa NDR nung nakaraan. Kumbaga lumalabas, pamangkin niya si Erit mga kalapatids. Ito kasing ibon na to, yung umuwi, pinaparisan niya yung anak niya. Ayaw natin mangyari yon. Gusto natin iparis sa kanya iba mga kalapatids. Kaya bibigyan natin siya ng chicks. Ito mga kalapatids, yung gusto nating iparis sa kanya. Yan, lagay natin yan dyan. Sarado natin. So yan ang gusto nating maging kapareha niya para mas maganda yung kalalabasan. Hahabol niya yung ibon na nilagay natin. At nakikisali pa yung isang yun, oh. Barako din kasi mga kalapatids, yung isang pang north natin, yung NDR natin. So ayan, yan, yari ka. Inaagaw mo ng chicks, eh. Wala pa rin yung isang ibon natin mga kalapatids. Kamote yun, ah. At eto na mga kalapatids, yung inakay na anak niya. Tingnan nyo na pinopormahan niya. Samantalang hindi yan ang gusto nating maging kapareha niya. So siguro kunin ko muna kaya ito mga kalapatids para itong pagtuunan niya ng atensyon. Okay? Kasi ang pangit ang sagwa, eh. Pwede yan mga kalapatids na kanubi. Meron tayong ginawang video dyan. Pwede yung mga ganyan. Kapag alam nyo yung ibon ninyo, eh may pinatunayan, may magandang performance. Pero sa ngayon, since sinusubukan pa lang natin itong ating ibon na to, kahit galing siya doon sa nanay niyang champion, alright, so kailangan may patunayan pa rin siya. Kahadlangan natin yung pagmamahalan nila. Ito kasi line breed na yan mga kalapatids. Ayan yung black check na yan, line breed na yan. Black check nga ba to? Parang velvet na, eh, no? Pero alanganin. So kukunin natin to mga kalapatids para ito yung mapagtuunan niya ng atensyon. Ito na mga kalapatids, ayun na. Uli yung ating ibon. Time check tayo mga kalapatids. Ayan, kumpleto yung ating mga alaga mga kalapatids. Kahit papaano ay nakaagapay sila. Tingnan nyo, wala nang hingal mga kalapatids masyado. So yan yung resulta ng ginawa nating training camp dito sa ating Flyers Loft mga kalapatids. Kumbaga yung ganong distansya, 37 kilometers air distance, kahit medyo nabigla sila sa pagtaas ng distansya, yung stamina nila kumbaga ready sa ganong klaseng liparan. Kaya eto mga kalapatids, pagdating ng ating ibon, hindi masyadong laspag, hindi masyadong napagod. At pagka nagre-race na kayo sa mga kanubi, yung mga ganon, madaling i-recover. Pumasok na tapos binugbog lang siya. Salbahe itong ibon na to. Tanggalin nga muna natin to kasi salbahe. Okay, tayo natin makainom yung ating ibon na dumating. Alright, inom. Yan. Yan mga kalapatids, uminom na sila. Okay, so ibalik na natin to kasi ay hindi, may pares din siya nag-iintay sa kanya mga kalapatids. Ayun, oh, yung puti. Walang joke, nagkakaparisan na sila mga kalapatids dito sa ating Flyers Loft. At hindi natin nabantayan. Samantalang ito, feeling niya pares niya rin to kasi inano natin yan, inacquaint natin yan sa isa't isa. So dalawa yung magiging pares niya. Wow, babaero to, ah. Ngayon magsiselos naman to itong ating grisel na puti kasi ito, naku, yari. Tapos yung isa, tumi third party pa. Ang gulo dito sa ating Flyers Loft mga kalapatids. So itatama natin yung mga parisan nila. At ang problema, hindi ko alam kung nakapag mate na tong mga to kasi hindi ko nababantayan. Medyo busy tayo ngayon. So siguro maghihiwalay tayo, magbubukod tayo. I-abstain natin sila, tapos titignan natin kung may ilalabas na itlog mula ngayon hanggang 10 days. Alright, 10 to 14 days. Tignan natin kung maglalabas ng itlog. Kapag walang nilabas na itlog, ibig sabihin clear mga kalapatids. Alright,
Okay, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin mga kalapatids. Yun nga, yan yung sinasabi natin na tama na, dito naman sa kabila. Yan ang sinasabi natin mga kalapatids na kanubi, na kapag yung ibon ninyo ay may sapat na stamina para sa particular distance, ay hindi mahirapan yung inyong mga alaga. At kapag bumalik, hindi matagal o hindi mahirap i-recover, kasi nga hindi sila masyadong nahirapan. Kung sakasakaling binigla natin sa distansya pero hindi natin pinaghandaan yung kanyang stamina, halimbawa basta na lang natin siya binigla, malamang pagdating niyan dito, bukod sa matagal makakauwi, laspag dahil kakalipad. Sakaling hindi pa develop ang kanyang homing instinct, lipad siya ng lipad, kakahanap ng ruta, okay lang kasi meron siyang baong stamina. Pero kung sakasakaling mahina na nga stamina, tapos kulang pa sa homing instinct, sigurado mga kalapatids, magdadapo yan. Tapos pag nagutom sa lansangan, makikito ka kung saan, doon na pwede na silang madagit at mapunta sa iba. Yan yung naging resulta mga kalapatids ng ginawa nating training camp dito sa ating Flyers Loft. So yun ang pinaka-purpose ko mga kalapatids, para ihatid sila ng tama doon sa track training. Kumaga prerequisite nila yon. Ginagawa kong prerequisite nila yung ganong klaseng pag-develop sa stamina bago ilipad o isabak sa track, para hindi tayo masyadong mangangamba. Okay, so yan mga kalapatids, maraming salamat sa inyong ginawang pagtambay, pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe lang kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Mag-like, comment, share kung nagustuhan yung video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita.